Tiniyak ni Jiang Disoy na sa proteksyon ng senior, walang dahilan para matakot sa kanya at sumagot si Chen Pinggan na bagamat tinuruan siya ng senior ng ilang teknik, mababa pa rin ang kanyang lakas. Pinag-isipan niya kung hindi ba siya aasa sa kanya. Ginarantiyahan ni Jiang Disoy na huwag siyang mag-alala, magiging maayos siya. Ipinagpalagay ni Chen Pinggan na tila may iba pang trick si Jiang Disoy. Biglang sinabi ni Hao Dao na sa wakas ay dumating si Jiang Disoy at matagal na silang naghihintay ngunit huli na siya. Tinanong niya kung baka minamaliit niya siya. Sumagot si Hao Xiao Jiang Disoy na siya ay isang matandang lalaki na nakakagulat na may kaunting kamalayan sa sarili at tinanong ni Chen Pinggan kung ano nga ba ang pinagbabasehan niya para maging ganoon kayabang at kung hindi siya natatakot na mabugbog. Sinabi ni Hao Dao na tila gusto niyang makipagkomprontasyon sa kanya. Nagtaka ang isa sa mga bisita kung ano ang nangyayari at napansin na kahit nakalusot na si Jiang Disoy, nasa semi-saint pa lang siya. Hinamon niya siya sa pangahas at ang isa pang bisita ay pinag-isipan kung magkakaroon ba ng Feast of Morning ang pamilyang Jiang. Hinamon ni Jiang Disoy kung nais niyang makipag-away sa kanya at nagkomento na bagamat gusto niya siyang pabagsakin, hindi siya ang kanyang kalaban. Inutusan niya na dapat pumunta si Jiang Hen at ipakita sa kanya ang kaunting tunay nilang lakas at tinanong ni Chen Pinggan kung gusto niya siyang umakyat. Hinawakan ni Jiang Disoy ang kanyang balikat. Pinayuhan niya na dapat siyang magtiwala sa pananaw ng senior dahil hindi niya maaaring napabayan ang kasalukuyang sitwasyon kaya dapat niyang ilapat ang lahat ng mga teknik na itinuro niya sa kanya. Nagulat si Shen Ping nang mapagtanto niya na ang pinagbabasehan ay siya pala. Tila ang pagpapanggap na masyadong malakas ay nagdulot din ng mga panganib ngunit umusad pa rin siya. Naniniwala siya na walang ibang pagpipilian. Dapat siyang magsimula sa isang full power move. Ipinahayag ni Pao na hindi iyon mahalaga dahil anuman ang mangyari, lahat sila ay magtatapos doon sa araw na iyon. Sinugod niya si Chen Pinggan. Sumigaw siya na dapat siyang mamatay habang pinag-isipan ni Chen Pinggan na kung hindi ito magtagumpay, dapat silang gumawa ng isang strategic retreat. Naganap ang isang malaking pagsabog ng magbanggaan ang kanilang mga kamao. Mukhang kumpiyansa si Jiang Disoy. Samantala, nakatayo si Ha Dao ng gulat. Napakalakas ng atake ni Chen Pinggan na nilusot nito ang kanyang atake. Napalabas siya sa dingding. Ilang sandali, nawalan siya ng malay. Napakalakas ng atake na nag-iwan ito ng malaking lubog sa dingding. Tinanong ng isa sa mga bisita kung talagang kaya ni Chen Pinggan na talunin si Ha Dao sa isang galaw lamang at kung sino ang bata na iyon. Ang isa naman ay nagtaka kung anong klaseng lakas mayroon si Jiang Disoy at nagtalo na hindi siya naniniwala na ang lalaki ay isang semi-saint. Bumulong siya ng no at tinawag ang kanyang master. Nakiusap siya na iligtas siya ngunit binaliwala ni Zhu Shangkai na hindi niya kailangan ng walang silbing lalaki. Nagpakita ng mga bitik ang kristal. Ito ay nadurog sa kamay ni Hao Dao. Mukha siyang natakot. Ipinahayag ni Jiang Disoy na mahusay iyon. Ang matandang hayop ay hindi pa patay ngunit hindi na siya dapat mag-alala dahil gugustuhin niya ng mamatay. Inalok ni Hao Dao na maghintay siya at makikipagpalitan siya ng impormasyon sa kanya. Malapit na siyang magbunyag ng isang bagay tungkol kay Jiang Hen ngunit tinanggihan ni Jiang Disoy na masyado siyang maraming sinasabi. Ang mga bisita ay mukhang hindi komportable habang pinapanood nila ang mukha ni Hao Dao na nabasag sa sahig. Nagbuntong hininga si Jiang Disoy. Sinabi niya na mayroon siyang personal na hinaing kay Ha Dao kaya hindi niya naramdaman na karapat-dapat siyang sumama sa kanila para sa hapunan. Hinawakan niya ito sa kwelyo. Nais niya sa lahat ng isang masayang piging sa morning banquet ni Hao Dao. Bumalik sila sa tirahan ng pamilyang Jiang. Ipinaalam ni Jiang Disoy sa kanila na magkukulong siya ng panandalian at kung may gagawin si Chen Pinggan, dapat niyang ituloy iyon at buong suportado siya ng pamilyang Jiang. Sumang-ayon si Chen Pinggan at nagpahayag ng kanyang pasasalamat. Pumasok si Jiang Disoy sa kanyang silid. Pinag-isipan niya na ang lolo ni Jiang Hench ay medyo nakakatakot kapag galit. Bigla, naramdaman niya ang isang presensya sa likuran niya. Tinanong niya kung bakit bigla niyang naramdaman na pinagmamasdan siya habang nagpasya na dapat siyang sumubok ng kaunting panlilinlang. Kinundena niya ang ganoong pailalim na pag-uugali bilang tunay na kaiyahiya kaya inirekomenda niya na lumapit sila at harapin siya ng direkta. Lumitaw ang isang portal. Nagkomento si Zhu Shangkai na hindi niya inaasahan na ganoon siya katalas ang pakiramdam.
Base sa kanyang mga obserbasyon, hindi siya maaaring miyembro ng pamilyang Jiang. Iginiit niya na dapat siyang magsalita at nang tanungin kung ano ang ginagawa niya sa liblib na lungsod na iyon, sumagot si Chen Pinggan na siya si Jiang Hen. Tinanong ni Zhu Shangkai kung mas gusto niyang huwag ibunyag iyon at nagbabala na sa kasong iyon, kailangan niyang isaalang-alang siya bilang isang especially iya mula sa sektang Senyuan. Tinanggihan ito ni Chen Pinggan at nilinaw na siya nga si Jiang Hen Chan. Napansin ni Zhu Shangkai na matigas siya ngunit hindi siya hanggal. Dahil hindi siya nakikipagtulungan, nagpasya siyang patayin siya doon. Gumawa siya ng isang malaking orb of aura. Inihagis niya ito kay Chen Pinggan at nagliyab ito ng matindi. Pinrotektahan ni Chen Pinggan ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga braso. Nagbabala si Zhu Shangkai na simula pa lang iyon at kalaunan ay pagbabayaran niya ang lahat sa sektang Kayan. Umubo si Chen Pinggan dahil sa apoy. Nagreklamo siya na medyo nakakainis iyon. Hindi sumang-ayon si Zhu Shangkai at idiniin na imposible iyon dahil kahit ang founder ng sektang Keilu ay hindi madaling haadlang sa kanyang buong suntok. Sa kabilang banda, naisip ni Chen Pinggan na baka mabaigo siya sa oras na iyon ngunit hindi niya inaasahan na napakalakas ng balabal na iginawad ng system at habang nagpahayag siya ng kanyang pasasalamat, sumanghal ang balabal at inangkin na parang kinamot lang ang Katie. Nagtaka siya tungkol sa founder ng sektang Kayan at ipinagpalagay na bagamat pansamantala niyang naloko si Zhu Shangkai gamit ang balabal, kung magpakita siya ng anumang kahinaan, tiyak na makikita niya ito at kung hinahabol niya ang kayamanan, tapos na ang laro. Sinabi niya na dapat malaman ni Zhu Shangkai ang mga kahihinatnan ng pagpukaw sa isang malakas na kalaban habang tinutukoy na dapat niyang panindigan ang kanyang posisyon kung hindi, maaaring makompromiso ang misyon. Naniniwala si Zhu Shangkai na labis ang paghamak ni Chen Pinggan sa Supreme Realm Ancestor ng sektang Kayan at napakarami niyang napasok na gulo. Sayang lang na ang bitag na maingat niyang inilatag ay hindi magamit sa mga taong iyon mula sa sektang Kayan. Nagtaka siya kung baka hindi talaga siya tutulungan ng langit ngunit kinumbinsi niya ang sarili na hindi niya maaaring hayaan ang mga hayop na iyon na makatakas ng ganoon kadali. Samantala, pinaghihinalaan ni Chen Pinggan na patuloy siyang tinitingnan at tinanong kung nagbunyag siya ng depekto. Nag-ubo siya. Agad na nakiusap si Zhu Shangkai na iligtas siya pansamantala. Ganap na nagulat si Chen Pinggan. Umamin si Zhu Shangkai na hindi siya natatakot sa kamatayan ngunit nakiusap lang siya na kunin ang kanyang buhay isang buwan mula sa puntong iyon at napagpasyahan ni Chen Pinggan na mahusay iyon dahil nagawa niyang dayin siya. Ipinaliwanag ni Zhu Shangkai na ito ay magpapahintulot sa kanya na gamitin ang darating na martial arts competition sa isang buwan bilang dahilan upang maglatag ng bitag at patayin ang lahat mula sa sektang Kayan. Pinag-isipan ni Shenping kung ang martial arts competition ang kanyang kailangan sa misyon. Hinikayat ni Zhu Shangkai na bigyan siya ng pagkakataong iyon upang ipaghiganti ang pagkawasak ng kanyang sekta at pagkatapos ng kompetisyon ay malugod niyang tatanggapin ang kanyang kamatayan. Sinabi ni Chen Pinggan na swerte siya na ang kanyang plano ay nagsasangkot kay Jiang Henchang na sumali sa kompetisyon kaya papayagan niya siyang umalis sa araw na iyon at tinukoy niya na iyon mismo ang kailangan niya. Inutusan niya na dapat siyang lumabas at nang sumang-ayon si Zhu Shangkai, nagpahayag siya ng kanyang pasasalamat sa kanyang awa. Nagtalo si Shenping na kung teknikal na usapan, ang kasalukuyang Jiang family head ay nasa closed cultivation, at ang martial arts competition ay mahigit isang buwan pa kaya hindi niya kailangang magmadali upang lumahok. Kinabahan na umalis si Zhu Shangkai. Napagpasyahan ni Chen Pinggan na nangangahulugan iyon na nasa bakasyon siya. Oras na para umuwi at makasama ang kanyang asawa. Ilang sandali, sa mortal realm, tinanong ni Chen Pinggan kung kailan aalis ang kanyang kapatid. Tinanong ni Duan Xinsen kung hindi siya sumumpa na pasasayahin niya si Xuan at gagawing magsalita siya ng mabuti tungkol sa kanya. Hiningi niya kung bakit siya nagbabago ng isip at sumagot siya na hindi niya alam na mananatili siya ng ganoon katagal at napakakulit niya. Matagal na silang hindi nagiging malapit. Tinanong ni Duan Xinsen kung seloso ba talaga siya sa kanyang sariling hipag at sumagot siya na hindi siya seloso. Sinabi niya, sige, at dapat na siyang bumitaw dahil isang buwan na kaya malamang ay babalik na siya sa kanyang sekta sa susunod na 2 araw. Nagpasalamat siya sa kanya at inamin na hindi siya gusto ng kanyang hipag. Magtatago na lang siya doon ng sandali ngunit sumanghal siya at inakusahan na tamad lang siya.
Ilang sandali, lumabas si Duan Xinsan sa courtyard. Iminungkahi niya na dapat silang kumain ng pakwan. Nagpahayag ng pasasalamat si Xuan. Sinabi niya na ang kanyang pakwan ay ang pinakamahusay pa rin at pinayuhan siya ni Duan Xinsan na malapit nang matapos ang kanyang deadline sa misyon kaya mahuhuli siya kung hindi siya magmamadali. Tumawa si Xuan at iginiit na ayos lang kung manatili siya ng ilang araw pa. Pinaghihinalaan niya na gusto lang niya siyang paalisan para magkaroon sila ng pribadong oras kaya tatanggi siya ngunit hinamon ni Duan Xinsan kung magiging tao ba siya na lumalabag sa mga pangako at iginiit na dapat siyang umalis ayon sa plano. Nagulat si Xuan. Sumanghal siya at inakusahan na malinaw na pinapanigan niya siya kaya hindi siya masaya ngunit iginiit ni Duan Xinsan na hindi niya gusto ang mga taong hindi tumutupad sa kanilang salita. Nagulat si Zoxuan. Ipinahayag niya na sige, pupunta siya dahil hindi naman siya mag-aalala sa kanya ngunit bago siya umalis, kailangan niyang ilabas ang kanyang galit. Nagmamasid lang si Suling habang tinatamasa ang kanyang pakwan. Nakatago pa rin si Chen Pinggan sa kusina. Sumugod si Xuan at tinawag siya. Kausap niya kasalukuyan ang isang tao gamit ang communication token, at nagulat siya. Inakusahan niya na siya ay isang fox spirit na nagnakaw sa kanyang kapatid at nagbabala na huwag niyang isipin na nanalo na siya dahil babalik siya sa lalong madaling panahon. Naguluhan siya nang tawagin siyang fox spirit. Iginiit niya na siya ay isang maliit na bata na walang alam. Inangkin niya na siya at ang kanyang kapatid ay isang official match. Nagprotesta siya hanggang sa nag-ambala siya ng isang abiso ng system. Binabati siya ng system sa pagkumpleto ng misyon ng pagtatatag ng isang sekta sa iba't ibang divine realms, at isinasaalang-alang ang kahirapan ng misyon at ang kanyang antas ng cultivation na hindi tumutugma, makakatanggap siya ng dobleng gantimpala. Ang kanyang antas ng cultivation ay tumaas ng 4 na malalaking realms, na umabot sa unang antas ng God King realm. Nagulat siya, bigla siyang tinamaan ng isang malakas na kidlat. Binuksan niya ang kanyang mga mata at natagpuan ang kanyang sarili na walang pinsala. Inamin niya na hindi niya inaasahan na sa oras na iyon, bukod sa kanyang antas ng cultivation na gumawa ng malaking pagtalon, maging ang kanyang pisikal na kaayusan ay napatibay din. Bigla, tumunog ang communication talisman. Nagulat siya, binanggit niya na sa wakas ay magsisimula na ang martial arts tournament. Nagpasya siyang pumunta sa martial arts tournament at humanap ng makakasama upang makipaglaban, naniniwala na maraming malakas na tao sa Chaos Realm Martial Arts Tournament. Nakateleport siya. Sa kabilang banda, nagtipon ang mga cultivator mula sa iba't ibang sekta. Tumunog ang mga tambol. Ito ang Chaos Realm Martial Arts Tournament. Ipinakilala ni Lurengia ang kanyang sarili bilang si Jade Langjan, isang small saint clique na dating gumagala at hindi kailanman nakatikim ng pagkatalo. Ipinakilala ni Chen Pinggan ang kanyang sarili bilang si Jiang Hench ng pamilyang Jiang at humiling ng gabay. Binalaan siya ng isa sa mga miyembro ng pamilyang Jiang na mag-ingat. Pinag-isipan ni Lurengia na isang small God King realm ang nang ahas na tumayo sa entablado. Plano niyang ipag-ulong siya ng paalang ngunit madaling sinampal siya ni Chen Pinggan sa mukha. Nagulat si Chen Pinggan nang bumagsak si Lurengia sa sahig. Ipinahayag ng host na ang nagwagi ay si Jiang Hen ng pamilyang Jiang. Napansin ni Chen Pinggan na hindi siya gumamit ng maraming daw patterns, at nagtaka kung mahina ba talaga ang mga tao sa Chaos Realm. Bigla, ipinakilala ni Rawi ang kanyang sarili. Ipinaliwanag niya na siya ay isang third-level half-saint, at hinamon si Chen Pinggan na payagan siyang sumubok. Sinampal siya ni Chen Pinggan sa mukha na nagdulot sa kanya na umubo ng dugo. Agad siyang bumagsak sa sahig. Isang panibagong hamon ang lumapit sa arena. Pinayuhan niya si Chen Pinggan na hindi pa huli ang lahat upang sumuko sa oras na iyon ngunit itinaas ni Chen Pinggan ang kanyang kamay na balot sa kanyang aura. Sinampal niya ito sa mukha. Pinag-isipan ni Zhou Shangkai na kayang gamitin at himukin ni Chen Pinggan ang mga daw patterns, nang napakakalaya na parang siya ay kaisa ng langit at lupa at lahat ng banal, napagpasyahan niya na siya ay hindi bababa sa isang nangungunang eksperto na nakapagbukas ng pinto na iyon. Lahat ay hinimok niya. Mga butil ng pawis ang gamulong sa mukha ni Zhou Shangkai habang kinakabahan siyang lumunok. Tinanong niya kung bakit siya dumating doon at ano ang espesyal sa maliit na lungsod na iyon. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito do.
Maraming salamat po.